Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Anak, ipinatulfo po ang kanyang ama dahil sa 500 pesos lang ang allowance niya. Tama ba ito? Hi there, this is Chikitan ng inyong pambansang world coach. Ang issue ng allowance ay maaari magiging komplikado at iba-ibang pananaw depende sa sitwasyon ng isang pamilya. Pero ito po, pagdating po sa allowance po, meron bang tama at sapat na kadahilanan para siya ay maipatulpo? Una, suriin muna natin ang kakayahan ng pamilya. Ang kakayahan ng pagbibigay ng isang magulang sa kanyang allowance ay isang malaking bahagi po. Kung ang pamilya mo ay may kakulangan sa pinansyal, hindi natin pwedeng idikta ng anak kung magkano ang allowance ang nais niyang makuha. Dahil po, sa totoo lang, wala namang batas po nagsasabi na kailangan magbigay ng 500 pesos per day. Mahalaga na pag-unawa po at syempre naman ang konsiderasyon ng isang anak sa kanyang mga magulang. At kung nakakaunawa po ang anak, dapat matuto rin po mag-adjust ang sitwasyon ng kanyang anak para sa kanyang pamilya. Ang pangunawa at pagtanggap ng limitasyon ng kanilang pamilya ang magiging susi sa pagharap ng ganitong mga tinatawag na hamon. Ay kung ikaw naman po yung anak, hindi rin sapat na umasa lang po tayo sa allowance dahil po marami pong mga tinatawag na estudyante nagiging working students para mapunan po ang kanilang pangailangan. Kailangan po dagdagan natin ng diskarte at determinasyon para magtagumpay sa ganitong mga hamon. Kailangan din mabuksan ang katotohanan ng isipan ng anak. Bakit po? Darating ang panahon, maiintindihan po niya. Kasi ang minimum wage po ay hindi po lalagpas ng 600 plus pesos per day. Kaya kailangan niya maghanap ng trabaho na magbibigay sa kanya ng 1,000 kada isang araw para matustusan kung ano man ang kanyang pamumuhay. In ending, hindi ko alam kung anong pinagmumulan ng estudyante na ito, ngunit alam ko sa buhay may kasabihan po, kung maikli ang kumot, kailangan matuto tayong mamaluktot. Sa halip na maghahanap ng dahilan, bakit hindi tayo maghanap ng paraan? Sa halip na ipatulfo ang ama, mahalaga na unawain natin at suklian ng pagmamahal at utang na loob ang nagsisikap na magulang. Ang pagtutulungan at pagkaunawaan ang mahalaga para sa pagpapalakas ng ugnayan sa loob ng pamilya. Kayo, ano sa palagay nyo? Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Ilang jeepney na hindi nagpa-consolidate. Tuloy ang pasada kahit simula na ng hulihan. Pag-uusapan kasama ang LTFRB. Barko ng China umeksena na naman kasabay ng paglalayag ng civilian convoy sa West Philippine Sea. Kukumustahin natin ang kanilang sitwasyon. Bill ng kuryente sa Visayas tumaas ng hanggang 100 piso. Paano ito nangyari? National University sinungkit ang panalo sa parehas na men and women's category sa UAAP Volleyball. At Inday Fatima, Queen Ai at Anna Ramsey nagpakitang gilas bilang bagong mga sidekick ni Willie Revillame sa kanyang game show sa TV5. Mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang dahil sa away sa lupa, binaril at napatay ang isang binatilyo sa Kidapawan City. Habang sa Quezon, 6 ang patay sa salpukan ng delivery truck at tricycle. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Away lupa ang nagbitsa ng kamatayan ng 17 anyos na binata sa barangay Ispatadon sa Kidapawan City. Nangyari ang insidente pasado alas 2 ng hapon kahapon, May 15. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa Kidapawan City Police Station, ilang araw nang nagpapalitan ng putok sa lugar ang dalawang angkan dahil sa tinatayang 5 ektaryang lupain na kanilang pinag-aagawan.
Natigil lang daw ang putukan nang dumating sila kasama ang militar. Pero hanggang sa ngayon, mataas pa rin daw ang tensyon sa lugar. Nagpaalala ang mga pulis sa nasasakupang residente na mag-ingat at iwasan munang lumabas dahil sa nangyayari doong kaguluhan. Hindi naman bababa sa 6 ang patay matapos magkasalpukan ang delivery truck at tuk-tuk tricycle sa Canda Ilaya, Lopez, Quezon kahapon ng madaling araw. Nadamay din ang isang pampasaherong bus pero walang naitalang nasaktan dito. Halos wala nang matira sa tricycle sa tindi ng pagkakasunog pero ang driver nito maswerteng nakaligtas. Kwento niya, galing sila ng mga kaanak sa Kogyo, Antipolo at papunta sana sa Libon, Albay para makifiesta at pagbakasyon nang makasalpukan ang truck. Lumalabas naman umano sa investigasyon na ang fish delivery truck ang may mali sa pagmamaneho pero patuloy pa rin daw na iimbestigahan ito. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Patay ang kambal na paslit matapos mat-trap sa nasunog nilang bahay sa Tondo, Maynila. Yan at iba pa sa report ni Ian Suyu. Bangkay ang kambal na 5 taong gulang na babae na ito nang ilabas sa kanilang nasunog na bahay sa Yangko Street, Gagalangin, Tondo, Maynila noong Miyerkules. Ang kanilang kasambahay napaiyak na lang sa sinapit ng kanyang mga alaga. Sinubukan ko silang kunin kaso yung apoy nandun sa harap ng bed. Hindi ko sila malapitan. Kwento niya, pinatulog daw ng kasama niyang kasambahay ang 2 bata sa kwarto sa ikalawang palapag ng bahay at saka umalis. Laking gulat na lang daw niya nang biglang tinawag siya ng mga bata at pag-akyat niya, may sunog na. Naligo ako mga 25 minutes po siguro. Maya-maya na may narinig ako, Ate Jackie. Umakyat ako sa taas. Pagka-akyat ko, nakita ko lumiliyab na yung foam sa floor. Then yung foam sa double deck, nandun yung 2 bata. Lumiliyab na rin yung sa harapan. Hindi ko na sila nakuha kasi yung harap ng double deck, lumiliyab na rin eh. Hindi na sila makalapit sa akin. Kumuha raw siya ng tubig para ibuhos sa apoy pero hindi na kinaya. Kahit ang taga-barangay, sinubukang gumamit ng fire extinguisher pero malaki na ang apoy. Ang nanay nasa trabaho nung nangyari ang insidente. Tumanggi itong magbigay ng pahayag. May hinala ang kasambahay sa pinagmulan ng apoy. Electricity yon yung saksakan. Bali nakasaksak ko yung electric fan doon. Siguro yun yung nag-cause. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, kasalukuyan po siyang iniimbestigahan. Kasalukuyan po ng ating mga arson investigator. Tubig! Mahina ba? tulong-tulong ang mga residente sa pag-apula sa nasusunog na hardware sa Palar Village, Barangay Pinagsama sa Taguig kagabi. Paglagay ng tubig doon sa bumbero kasi naupusan din ng tubig kaya dyan na lang kami nagwan sa may kanal. Nakarinig rin umano sila ng putukan habang nagkakasunog sa establishmento. Pasado alas 11 na ng gabi nang naapula ang sunog. Isang empleyado ang bahagyang nagtamo ng sugat sa binti. Tulog na po ako. Tapos parang may naamoy akong nasusunog na tanso. Tapos pag tingala ako, nandito na yung apoy sa likod ko. Nakatulong ang pader roon para hindi kumalat ang sunog sa katabing mga bahay. Iniimbestigahan pa ang mitya ng sunog. Nag-iinom ang mga lalaking ito sa kubol sa tabi ng Riles sa Tondo, Maynila nitong Miyerkules ng umaga. Dalawa sa kanila ang tumayo at naglakad. Maya-maya, bigla na lang pinagbabaril ng nakaitim ang nakaputi. Tumambay pa saglit ang suspect at kinausap ang mga kainuman saka naglakad paalis. Nilapitan lang ang biktima pagkalayo ng suspect. Ayon sa isa sa mga nagiinom, nakiupo sa tambayan nila ang suspect kaya naaya nilang tumagay. Wala naman daw pagtatalo sa pagitan ng suspect at biktima kaya ganun na lang ang gulat nila. Sumuko sana siya. Anong kasalanan niya sa anak ko sa kanya? Ba't ginanon siya? Patuloy pang tinutugis ang suspect. Imbestigahan pa rin natin kung ano yung posibleng motibo. Pwede kasing patungkol sa droga o posible kasing baka nagkaikunan lang itong suspect at biktima natin habang sila ay nagiinuman. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Bistado naman ang isang kunwaring wellness clinic pero puntahan pala ng mga Chinese pogo worker na gustong magpalaglag.
Nabisto ang klinik na yan nang salakayin ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay. Tumambad sa kanila ang mga hospital bed at medical equipment. Naaresto sa operasyon ang 3 Vietnamese at 2 Chinese na doktor. Pero kulang sila sa mga dokumento at wala ring permit ang klinik. Lunes kinasa ang operasyon dahil sa report na nagre-retoke sila ng iligal. Pero kalaunan nabistong pampalaglag pala ang inaalok nilang serbisyo. Hawak na sila ng BI at nakatakdang ipa-deport. Magtataas naman ng singil sa kuryente ang Visayan Electric Cooperative dahil sa sunod-sunod na power outages sa ilang planta ng kuryente kasunod ng manipis na supply. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Guest Editor Dale Israel. Dale? Mahingot po, Cheryl. Tataas ang singil sa kuryente sa Metro Cebu ayon sa Visayan Electric para sa buwan ng Mayo at Hunyo dahil tumaas din daw ang generation rates. Pati rin ang Cebu Electric Cooperative 3 o Sebeco 3 ay may pagtaas din sa singil sa kuryente ngayong buwan para sa kanilang mga konsumidor sa Aluginsan, Asturias at Toledo City, Cebu. Tataas ang presyo sa Sebeco 3 mula 10.17 pesos per kilowatt hour ay magiging 10.80 pesos per kilowatt hour na ito. Sakop naman ang prangkisa ng Visayan Electric ang Cebu City, Mandawi City, Consolacion, Liloan, Danao City, Compostela, Talisay City, San Fernando at City of Naga, Cebu. Ang dahilan ng pagtaas ay ang pagtaas ng wholesale electric spot market o WESM dahil sa supply concerns ng Visayas Grid. Mula 11.28 pesos per kilowatt hour, magiging 12.13 pesos na ang presyo per kilowatt hour sa Visayan Electric. Ibig sabihin, para sa mga ordinaryong household na nagkukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan ay may dagdag na 172 pesos sa susunod nilang bill sa kuryente. Araw-araw ay nasa red o yellow alert ang Visayas Grid dahil sa kakulangan sa kuryente ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Nasa 12 power plants ang naka-force outage habang 5 naman ang bababa ang output o derated capacities. Ayon sa Visayan Electric, pag nag-issue ng red alert ang NGCP ay magpapaandar ng mga diesel power plants na mas mahal kumpara sa mga coal power plants. Kaya tataas din ang presyo sa WESM. Paalala ng Visayan Electric sa kanilang mga konsumidor na mag-conserve ng kuryente para iwas bill shock. Maukini ang balitang dako. Karong adlaw, Cheryl, balik sa'yo. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Ilang buwan nang walang tumata yung chairman at kagawad sa isang barangay sa Pandi, Bulacan. Nanganganak na rin tuloy ang mga problemang hindi nare-resolba sa kanilang lugar. Magbabalita, Simon Gualvez. May barangay hall pero walang nakaupong barangay chairman at mga kagawad. Yan ang problema ng nasa 3,000 residente sa barangay San Roque, Pandi, Bulacan. Kabilang na nga ang sari-sari store owner na si Cherry Lou na problemado kung paano makakakuha ng food assistance sa pamahalaan. Imbis na sa barangay kami pupunta lang, malapit. Ngayon po sa munisipyo kami pinapunta para doon kumuha. Ito rin ang naging sakit sa ulo ni Manay Cecilia nang masangkot sa gulo ang apo nitong mga nakalipas na buwan. Wala akong pipirma doon. Walang mag-aano na ganito. Nag-report si Manay. Walang blatter book. Wala. Problema rin ang kawalan ng street light sa lugar at wala ring rumorondang mga tanod. Di ka pa pwedeng maglakad ng mag-isa ka. Bakit po? Madilim eh. Mamaya saksakin na lang kami pataliko dyan dahil madilim eh. Bukod sa mga serbisyong maaaring makuha mula sa barangay, mahigit 6 na buwan na rin nakatenga o nakatiwangwang itong bagong barangay hall sana sa lugar pero hindi ma-turnover dahil wala nga ni isang opisyal ang naupo mula nang matapos ang halalan. Nag-ugat ito sa disqualification case na isinampa laban sa mga kumakandidato pa lamang noon dahil sa issue ng premature campaigning. Kaya kahit nanalo, hindi pa rin sila makaupo. Yung lahat ng mananalo sa barangay and SK election na may pending disqualification cases sa COMELEC and the evidence of guilt is strong, may power ang COMELEC na isuspend ang proklamasyon. Lokal na pamahalaan munang sumasalo sa ilang pangangailangan ng mga apektadong residente. Pero hindi rin nila pwedeng i-take over ang pamumuno sa barangay. Nakapress ang kanilang budget dahil po doon sa pangyayari. Wala pong kapitan na pipirma, wala rin pong treasurer na pwedeng maglabas ng pondo. Pero gate ng COMELEC, pwede daw mag-appoint ng officer in charge o OIC sa mga nababakanting posisyon. Ang purpose niyan hindi maimbierna
o maistorbo yung delivery ng basic services. Lagi po yun nasa local government code pagka in case of vacancy, whether temporary or permanent vacancies. Aabot sa 253 na barangay sa buong bansa ang may mga pending na disqualification cases laban sa kapitan o kagawad. Nangako naman ng COMELEC na mareresolba lahat ng mga kaparehong kaso hanggang sa unang linggo ng Hunyo. Sabi naman ng DILG, pinag-aaralan na ng kanilang legal department ang pagtatalaga ng caretaker sa naturang barangay. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Susunod, 2 barko ng China Coast Guard magdamagang binuntutan na ang civilian convoy ng Atenito Coalition habang papunta sa Scarborough Shoal. Ilang jeepney na hindi nagpa-consolidate, tuloy pa rin daw ang pasada kahit simula na ng hulihan. Inday Fatima Quinay at Anna Ramsey nagpakitang gilas bilang mga bagong makakasama ni Willie Revillame sa kanyang game show sa TV5. At mga bida ng pelikulang When Magic Hurts, makakasama natin mamaya live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Ang simula ng panghuhuli ng mga unconsolidated public utility vehicles o PUV. Tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na dadaan sa due process ang mga mahuhuling operators at drivers ng unconsolidated jeepneys. Sa puntong ito, magkakasama po natin si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. As usual, nagpapasalamat po muli ako sa inyong paanyaya sa inyong programa. At salamat din po sa oras, Chairman. Simula po kaninang umaga, ilan na po yung nahuling kolorum na jeepney? Ma'am, as of today, ma'am, nasa planning stage pa lang po kami. We are monitoring the areas kung saan po maraming mga kolorum. And then eventually po, we will be apprehending them. As of now, hindi lang po namin masabi on air kung saan yung mga areas na balak po namin unang puntahan para po manghuli na po. We intend to apprehend at least initially po, Ma'am Cheryl, 2 to 3 per day muna to give them a warning na hanggang maaari huwag nang bumiyahe yung mga hindi nag-consolidate. Just to drive the message muna, Ma'am. So there will be no massive apprehension. It will only be just a token apprehension, hoping that by doing this, hindi na po sila bumiyahe. So ngayon po, sabi nyo nga po, planning stage. So hindi pa po natin maasahan na talagang manghuhuli na sila today. Ma'am, may mga manghuhuli na po today. Meron na. Most likely late this afternoon hanggang mamayang gabi po. We're just visualize and looking into the area. Chairman? Yes po, ma'am. Apo, sorry, naputol po kayo. So, later this afternoon po ang simula ng panghuhuli, Chairman? Anticipate that it would be done late this afternoon when we would initiate. Chairman? Alright, subukan po nating ayusin ang ating linya kay Chairman Teofilo Guadis III ng LTFRB. Dito muna po tayo sa ibang balita. Donut for a cause. Yan ang naisip na gawin ng isang nanay sa kagustuhang matulungan ang kanyang mister na may malubhang sakit. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kapag ang padre de pamilya hindi kayang suportahan ng pamilya, andyan ang mga ina para gumabay at sumuporta. Yan ang sitwasyon ngayon ng isang inang nakilala ko mula Palawan. Pilit hinahati ng inang si Jamaica Hari ng kanyang sarili. Sa umaga't gabi, nanay siya ng mga anak niya.
Pero sa tanghalit hapon, hindi na lang siya basta ilaw na lang ng tahanan. Dahil ginagampanan niya na rin ang pagiging padre de pamilya. 4 hanggang 5 oras siyang nasa kalsada para mag-deliver ng itinitindang donut. Habang wala, ang dalawa niyang anak na 8 at 3 years old ang nag-aalaga muna sa kanilang tatay na bedridden. Pag morning po, nag-aaral yung mga anak ko. So ako lang muna naiiwan sa bahay, nag-aalaga, naliligo, nagpapakain sa asawa ko. Mga 11 po ng tanghali susunduin ko na yung anak ko. Tapos 12:30, mapakain ko lang po sila, mapakain yung asawa ko, ma'am. Aalis na po yan ako, kasagsagan po yan ng tanghaling tapat, ma'am. Doon naman po yan ako magtitinda. December last year, na-diagnose ng hyperthyroidism ang kanyang mister na si Josel, 27 anyos. Uri ito ng sakit sa thyroid kung saan sobrang taas o dami ng thyroid hormones. Bukod pa dyan, meron din siyang thyroid storm o pinakamalalang uri ng hyperthyroidism. Sabi nga ng doktor, sa 1 milyon na tao, 10 lang sa lalaki ang tinatamaan yon. Kasi kalimitan po talaga siya sa babae siya nangyayari, ma'am. 1 buwan na comatose ang kanyang mister at tumagal sila ng 2 buwan sa ospital. Kaya ang gastos talagang hindi biro. Halos hindi niya nangaraw alam ang salitang pahinga, kakakayod. Talagang suporta, kaibigan, mga katrabaho niya, nagbigay pa rin po. Tapos isa pa yung humingi kami tulong sa mga ahensya po ng gobyerno hanggang sa ginagawa ko rin po doon sa hospital. Nagtitinda po ako. Araw-araw ako nagtitinda sa hospital. Inaakyat ko mula first, second hanggang 4th floor po. Yan iniikot ko bawat kwarto. Magtinda na kung ano-ano, ma'am. Sa mga gustong umorder ng donut for a cause ni Nanay Jamaica, maaari kayong mag-message sa kanyang Facebook account. At sa mga nais lang magpaabot ng tulong, heto po ang detalye. Sa mga mabubuting puso na nanawagan po ako sa inyo na naway tulungan niyo pa po kami kasi maliliit pa po yung mga anak ko. Gusto ko pa po talagang mas makasama pa nila yung papa nila. Maraming salamat po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Sa sports, Alas Pilipinas, yan ang itatawag sa National Volleyball Team ng Pilipinas. Ipinakilala na rin ang ilang miyembro ng koponan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa wakas, di na lang basta tatawaging national team ang delegates ng bansa sa volleyball. Ipinakilala na kasi ng Philippine National Volleyball Federation ang bagong moniker at logo na gagamitin ng Pinoy at Pinay Spikers. At makikilala na sila bilang Alas Pilipinas. Alas Pilipinas, yan na ang bagong moniker na gagamitin ng Pinoy Spikers, mapa-beach o indoor volleyball man. At parehong men and women's team ay gagamitin ang parehong moniker. Goal naman ito na mas maging united ang volleyball community sa bansa. One volleyball naman tayo dito eh. I mean, volleyball community is a big community. Pero at the same time, pag sinabing volleyball, lahat talaga. Swak na swak ang moniker na Alas dahil ito raw ang highest card sa isang deck. At nire-represent ito ang the indomitable spirit to preserve, to overcome, and to come up on top. Ang pagtawag sa team bilang Alas, nakaka-boost ng confidence ng players at nakakatulong sa lalo pang pag-angat ng Philippine volleyball. Nakaka-boost siya ng moral. Parang feeling ko kahit na hindi ako super galing, pero pag-insip ko na part ako ng ace, para nakaka-lift siya ng confidence. Present din kahapon ng ilang players mula sa women's pool, gaya nila Cici Rondina, Vanny Gandler, Ea Laure, Don Macandili Katindig, at Gia de Guzman, sa mix ng young players at veterans. Para kay Japan V-League multi-medalist Gia de Guzman, ang target nila ay mas iangat pa ang Philippine volleyball. We all just want Philippine volleyball to rise, to improve as a whole. It's not just one tournament or individually. It's Philippine volleyball as a whole. So Makakasama din nila sa national team ang ilang UAP standouts, gaya ni Angel Canino at Bella Belen. Pinapangunahan sila ng head coach na si Jorge De Brito. Present naman sa men's team kahapon, sina Jao Mandal, Lloyd Osafat at Noel Campton. President si PNBF President Ramon Suzara, Media Quest and Signal TV President and CEO Jane Basas, PNVF Secretary General Don Caringal, PNVF Vice President Board Member Ricky Palu, National Team Commission Board Member Tony Liao. Sa pag-anunsyo,
ng bagong moniker ng Pinoy Spikers. Nangako naman si Media Quest and Signal TV President Jane Basas na mapapanood ang mga laro ng mga Pinoy Spikers sa free-to-air TV. Media Quest platforms will feature the best coverage of the events on free-to-air via One Sports, One Sports Plus, and if available, RPTV. Kaya talagang kaabang-abang ang development ng volleyball dito sa bansa. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. At balikan po natin si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Magandang tanghali po muli, Chairman. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Pasensya na po, mahina pong signal kanina. Opo. Pero yung kanina pong naiwan natin, Chairman, ay sabi nyo nga po, posibleng yung panghuhuli ay magsisimula po later this afternoon. Yes, Ma'am. We're monitoring on areas kung saan po maraming hindi nag-consolidate or kung saan din po maraming mga kolorum. And then we will initially start. But ma'am, this would only be a few vehicles, ma'am, because what we would like to do, ma'am, now is just to send a message to them na pag hindi ka consolidated at kolorum ka na, I think you should stay away from the streets. So it's more of a message, ma'am, than really a massive na panguhuli po yung gagawin namin. Opo, pero Chairman, base po sa aming correspondent, may mga nahuli na daw na nagsabing consolidated ang kanilang minamanehong jeepney pero walang maipakitang papel. Ano po ba ang gagawin sa ganitong sitwasyon? Ma'am, pag ganun po, ipakita lang po yung papel doon ho sa mga apprehending officers. So, although by now, ma'am, we are not yet aware here in the central office, kami nahuli na. But if that happens, ma'am, all that they have to do is present to them yung final na document dito, and then normally, ma'am, may kasamang LTFRB po yung nahuhuli to validate the paper if it is really genuine or not. Mm-hmm. So I doubt, ma'am, kung yung nahuling yan is related po dito sa consolidation. It could be related to other traffic violations. Mm-hmm. So yun po malinaw, wala pa talagang nanguhuli dahil nga po sabi nyo, you're still monitoring, observing kung saan po yung mga ruta na may mga kolorum na bumabiyahe. Ang Manila Traffic and Parking Bureau po o MTPB ay hindi raw muna daw po manghuhuli. Yun po ang kanilang sinabi at naghihintay pa raw po kasi sila ng guidelines sa pagsita dito sa mga kolorum na jeep. So, nagkikipag-ugnayan na po ang inyong ahensya at itong ahensya pong ito. Totoo po yun, Ma'am Cheryl. Hindi lang po sa Manila Local Government Unit, but specifically on MMDA, LTO, at saka PNP. So, who will be assisting me to maintain the peace and order in the area. Mm-hmm. May balita na po ba kayo dito sa mga lugar gaya po ng Pasig at Commonwealth Avenue kung saan nga po kakaunti ang kooperatiba? Na-check na po ba kung hindi naman po nahirapan sa transportasyon ang mga residente roon? Hindi po, ma'am, dahil ang na-monitor po namin nung nawala po yung mga hindi nag-consolidate sa area, nakita ko namin kaagad yung mga kahinaan po dito sa consolidation, yung areas na walang nag-consolidate. So immediately po on May 3, nag-issue po kami ng what we call special permit on the adjoining routes para yung mga jeep doon can travel on those routes na wala pong nag-consolidate. And number 2 po, ma'am, in these short routes na walang nag-consolidate, which is about 20 kilometers, yung mga ibang jeepney bumabaybay dyan na who had longer routes of 10 kilometers or more. Take the case, Mamang Pasig, may isang area dyan, 3 kilometers lang, pero dinadaanan ng Pasig po at napakaraming jeep ho. So napupungan po yung mga pangangailangan nila. Plus, of course, we have buses, we have PNC, we have taxi, we have UV. Kaya ho, ma'am, on the third day, hindi na ho namin ramdam yung pagkawala nitong mga unconsolidated jeepney. Bago pa po ang pagsisimula ng hulihan, inatasan po kayo ng Korte Suprema na magkomento dito po sa petisyon ng transport group na Piston. Meron na po ba tayong update? Ma'am, wala pa po kaming natatanggap na order from the Supreme Court. And kung meron man po, we would gladly forward ho yung mga papers sa Office of the Solicitor General para po sa aming comment.
Siguro po, paalala na lamang po muli at babala dito po sa mga operator at driver ng unconsolidated jeepney. Ma'am Cheryl, ang paalala ko lang po, sana po you were given 4 years and 8 months. During this time, you would have consolidated. Kung hindi ho kayo sumama, ang pakiusap na lang namin po, baka pwedeng huwag na ho muna kayo, huwag na ho kayong bumiyahe dahil kayo ho ay considered wrong. And then number 2, pag-call mo kayo, ang tawag dyan yung pasahero mo. Aksidente po sila, walang insurance coverage pasahero. So, paalala lang sana namin, sana stay away from it. So lang po, Ma'am Cheryl. Hello, ma'am? Yes, go ahead, Chairman. Yes, ma'am. Yun lang po ang pala namin sa mga super ho natin sa Cali. Opo. Marami pong salamat sa inyong oras, LTFRB Chairman Teofilo Guadiz III. Pinuntutan ng barko ng China Coast Guard ang civilian mission ng Atenito Coalition sa West Philippine Sea. Pero hindi tayo nagpatinag at naglatag pa ng mga boyang may nakasulat na atin ito. Narito ang report ni One News correspondent Gretchen. In the morning, you can see the boats that we are about to board for the civilian convoy. Ang tawag dito, mga pangulong or commercial fishing vessels. Mas malaki yung size niya. Mas matagal pwedeng pumalaot at mas malayo mararating. O, mga 50 katao ang maaaring masakay ng isa niyan. Sa harap niyan, makikita natin mayroon ng maliliit na fishing boats. Yan nga yung mga kasabay natin na mga mangisda para pumunta doon sa EEZ. Unang destination ng civilian convoy na ito ay 20 nautical miles from this shore. And doon ilalagay yung symbolic markers ng ating ito convoy, yung boya. West Philippine Sea atin ito para magpahayag ng mensahe sa China tungkol sa misyon nitong convoy. Doon din sa 20 nautical miles, maghahatid tayo ng fuel at pagkain sa mga mangingisda. People were asking me, bakit kayo pupunta doon? Aren't you provoking them? Sabi ko, no. We are just doing what any civilian should and can do. Dumalaw. Kaya civilian-led. Magdadala kami ng provision sa mga sailors, sa mga fisher folk na hirap sa pagkain, hirap sa gasolina, hirap sa maraming supplies. Kasi nga, hirap na yung buhay nila eh. Dapat meron pa tayong 5 nautical miles na ita-travel kung saan natin ihuhulog sana yung boya. Pero dahil meron nasiraan na pangulong at meron ibang nawalan ng langis, mukhang pinag-uusapan na dito na lamang sa area na ito maghuhulog ng boya at saka yun na nga magre-refuel for the safety of everyone. Kasi pagkatapos ihulog yung boya at mag-distribute ng food and fuel supplies, babalik na yung mga mangingisda, yung mga small boats, pero tutuloy yung mga pangulong tulad nito, itong sinasakyan ko, tutuloy pa kami papunta sa area ng Bango de Pacific. Are we escalating the tension? No. They are the ones escalating the tension because the mere fact that they are deploying their Coast Guard vessels, their Chinese maritime militia, to block a civil society initiative in sailing within our own exclusive economic zone. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tension. Hindi tayo.
At nakarating na po sa Panatag o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ang civilian convoy na pinangungunahan ng grupong Atin Ito. Para sa update, live nating makakausap mula sa Zambales si Elaine Fulgencio. Elaine, muli, umanong binuntutan nga ng Chinese vessels ang mga bangka daw natin? Yes, Cheryl, alam mo kahapon nga ay nakakita sila ng presensya doon ng Chinese Coast Guard na bumuntot dito nga sa civilian supply mission papuntang West Philippine Sea. And hindi rin kalayuan, nakabantay din doon ng Philippine Coast Guard. At ayon nga sa Atin Ito coalition, may advance party na nauna doon sa Scarborough Shoal. Kaya mission accomplished kung maituturing nila itong civilian mission kasi yung unang team na pumunta doon noong May 15 nakarating daw ng umaga ng Miyerkules dito nga sa vicinity ng Scarborough Shoal. Kaya nabigyan nila doon yung mga mangingisdang Pinoy ng mga supply gaya ng pagkain at krudo. Samantala itong apat na lang kasi yesterday 5 sila pero 4 na lang yung nagtuloy-tuloy patungo sana dito sa vicinity ng Scarborough Shoal. Pero dahil nga binuntutan sila ng Chinese Coast Guard, actually from 2 naging 3 na daw yan kanina, ay hindi na sila dumiretso pa mismo or lumapit pa ng sobra doon sa vicinity nga ng Panatag Shoal o Scarborough Shoal dahil nga syempre ayaw din nilang i-compromise yung safety ng mga volunteer na nakasakay dito sa 4 na pangulong. Cheryl. So ngayon pabalik na yung grupo ng Atin Ito coalition? Cheryl, nandun pa rin sila sa EEZ natin at naghihintay sila ng mga makikita nilang mga mangingisdang Pinoy na aabutan pa nila ng mga food packs at yung mga fuel nga na dala nila. Kasi ang kwento ng ilang fishermen na nakasalubong ng Atin Ito coalition na sakay nitong 4 na pangulong is mas naging aggressive nga daw doon sa part ng Scarborough Shoal kung saan pati yung mga mangingisdang nandun na ipinapaalis. Kaya nagdesisyon na rin ng Atin Ito coalition na magstay na lang muna doon, siguro 57 nautical miles away from the Panatag Shoal at naghihintay, nag-aabang pa ng mga kapatid nating Pinoy na pwede pa nilang abutan ng tulong and by midnight daw tomorrow is makakarating na sila sa Subic Port. Alright, maraming salamat for the update, Elaine Fulgencio. Hola mga kapatid, new faces sa Star Magic ang magpapakilig at mananakit sa feelings natin sa bago nilang pelikulang When Magic Hurts. Mas dama rin ang emosyon lalo't ginawa ang pelikula sa Benguet. And of course, live na live makakasama po natin sa studio ang mga bida, Mutia Urquia at Beaver Magtalas. Hi, fresh na fresh, di ba? Hello po! Grabe! Alam nyo, this has been a long time coming and just a gist para sa mga hindi pa nakakaalam ng When Magic Hurts. Ano ba yung role yung dalawa rito? Short and sweet. Wow. Well, my role? Sige, go ahead. Go ahead. Okay, ako po si Olivia dito. Ako po ay flower arranger sa Atok Benguet. Ayun, she's strong naman and strong but fragile. Oh! Ikaw? Yeah. Si Ako po, my character is Ernest and he comes from a rich family. He's very family-oriented and a very loving person. Wow! And eto na, no? Paano nyo na-land itong role nyo para sa When Magic Hurts? Kasi narinig ko, ang kasama nyo rin dito, Claudine Barreto, Dennis Padilla, di ba? At ang dami pang bigating cast members. Go Beaver! Well, ako po, I first worked with Derek Gabi in his FB series, which is Roommate. So, dun niyo po ako nakilala and then he wanted to give me a role. Pero iba po yung story na gusto niya. Then eventually we ended up dito po sa When Magic Hurts. That's nice. And ano tingin niyo yung pinaka-may-enjoy ng fans pag pinanood nila yung When Magic Hurts? For me po yung view ng Atok Benguet din talaga. Yung ganda po nung lugar na yun. Bakit nga daw doon, yung setting, sa napakadami ring magandang setting ng Pilipinas? We wanted to highlight po the flowers. Kasi isa po yun talaga sa lugar na napakaganda yung flowers. Oo. And it's needed nga po since she's a florist sa movie. And of course, sa akin po yung story. Kailangan po talaga nilang abangan yung story ng movie. Eto na. Alam mo, kahit off ka man, nagdadaldalan talaga. Friends talaga silang dalawa. Gano'n ba kayo katagal pinag-pair na Star Magic? This is our first project together. Oh, first project. Pero ba't parang close na kayo? Friends na po kasi kami before. Even before. From yung younger days nyo as artistas?
Or off-cam? Hindi naman O po younger off showbiz? din. Off showbiz po. Off Nagkakilala po kami sa workshop when I was 13. Yeah, 13 din kami. po. Bago pa lang po sa industry, I met her. Grabe. So imagine mo talagang hasang-hasa na rin kayo kasi 18 na kayo ngayon. And starting then, that was like what, 5 years ago, you guys were already training to act. And this time around, Beaver, you said, pwede na ba i-announce? You're gonna be part of one of the biggest teleseries of ABS as well. Opo. Dreamscape ito, no? Tama ba? Opo, yes po. Oo. Which is Pamilya Sagrado. Malapit na po yan, so abangan nyo. Hindi ko pa mati-disclose yung role ko and stuff like that, pero abangan nyo po ako dyan. Yung role niya, kabaliktad ng mukha niya. So, maamo yung mukha niya, di ba? So, alam nyo na. Clue na yun, clue. Yun na yun. Yun ang pinaka-clue natin lahat. Pero eto na, When Magic Hurts, congratulations, of course, no? Dahil hindi lahat nabibigyan. Ang ganda nga, ito, nakikita ng mga kapatid sa kanilang mga TV screen, ano, kung gaano kaganda yung shoot ninyo sa Atok Benguet. And of course, yung cinematography is just top-notch. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na bumida agad at this early on in their career. So, where do you wanna go? What do you wanna do, Pamutya? Ako po, personally, gusto ko po talaga next sana is action role po. Wow! Action role? Iisipin ko pa tweetams may action role. Hindi po kasi puro, pa-sweet girl na po ako lagi eh. So, ayun, gusto ko lang po maiba. Ayaw mo nang as a sweet girl. Si Beaver mukhang ma-achieve na niya. Kakakwento nila, magiging part siya ng di ba? Ng Pamilya Sagrado. Which is action. Pero ako po, I know na I still have a lot of improvement to do. Even after all those years, alam po marami po kailangan pag-aralan. Pero I'm hoping na magtuloy-tuloy po to. Ayan. So please invite everyone. Kailan na ba namin mapapanood ang When Magic Hurts? Yes. Hello po sa inyong lahat. Sana po supportahan at panoorin niyo po ang When Magic Hurts. This May 22 cinemas nationwide. Wow! Bongga! Ang dami! Ayan, congratulations When Magic Hurts stars. Of course, Beaver Magtalas and Mutya Urquia. And marami pa tayong mga chika tungkol sa showbiz. Sa pagbabalik yan ng One Balita Pilipinas. Magandang tanghali mga kapatid. Naging emotional si 21 members Sandara Park nang bisitahin niya ang kanyang pinasukan niyang eskwelahan dito sa Pilipinas matapos ang 20 taon. For sure, kung kayo bumalik sa school niyo matapos ang mahabang panahon, throwback kayo. Kayo mga kapatid, anong paborito niyong alaala noong estudyante pa kayo? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo. Dito. Mga nagkakating classes, lakmatsa, tama sa mga barkada. Habang nag-aaral yung paninda namin nasa bintana ng school. Pagdating ng high school, magiging working students hanggang hindi man ako naka-graduate. Naalala ko po sir, panday sa classmate, batting, enjoy. Masaya sir, tutuwa kung ba't gano'n nangyari ngayon. Mamimiss mo yung mga classmate mo. Ano po, yung groupings. Meron po kaming mga report, ganyan po. Gagawa ng eksena na kunwari may gagawin na practice pero wala, yung ganun para lang makagala. Mga banding namin ng mga klase. Nagga-gardening kami ng elementary. Kauna-unahang pagkakataon namin na gumawa ng malaya kami na nakakapagtanim. Kasi curious kami paano dumadami ang puno. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Back-to-back gold medals ang inuwi ng National University sa katatapos lang na UAAP Volleyball Finals. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. It's another showdown between Sampaloc's finest. Dito lang yan sa Game 2 ng UAAP Volleyball Finals. Nagsimula nga ang araw sa individual awarding. For the men's, ang best middle blockers ay si Martin Bogawan at Nathaniel Del Pilar. The best outside spikers, Josh Ibanez at Nico Almendras. The best opposite spiker, Drix Saavedra. Best libero award goes to Menard Guerrero, while Joshua Retamar claimed the best setter award. Nasungkit naman ni Jade Desquitado ang Rookie of the Year award, while the most valuable player goes to Josh Ibanez. So women's, Thea Gagate and Nina Itang both claimed the Best Middle Blocker Award. Si Eliza Solomon ang season's Best Opposite Spiker, habang si Det Pepito ang Best Libero at si Cassie Carvalho ang Best Setter.
Kinoronahan si Angeline Poyos bilang Rookie of the Year, samantalang ang dating nakatanggap nito na si Bella Belen ay ang MVP for the season. Sila rin ang best outside spikers ngayong season 86. They go up to Nico Almendez for the win for their fourth straight title. And the combination of this rookie tandem in season 81 brings them their fourth straight title here in season 86. Mapa-men's o women's, nasa Hoxton pa rin ang corona. At sinimulan niya ng NU Bulldogs nang makuha muli ang championship title, making a historic four-peat. This is after sweeping the UST Golden Spikers in 4 sets, 25-20, 22-25, 25-17 at 25-15. Pinangunahan ito ng finals MVP Joshua Retamar, who delivered 26 excellent sets, at ng player of the game na si Buds Budin with 28 points, 22 attacks, 5 blocks, 1 ace, and 16 excellent receptions. He concedes, he will give up the challenge, and he shakes hands with the NU coaching staff, and it is official! National University and their redemption tour is complete! Comeback is real para sa NU Lady Bulldogs nang tapusin ang Golden Tigresses in 4 sets, 25-23, 23-25, 27-25 at 25-16. Two-time best opposite spiker and finals MVP Eliza Solomon steered the squad with 27 points, 20 attacks, 4 blocks, 3 aces, and 6 excellent digs. This season marks another addition to NU's history after the ladies bagged 2 championships within 3 years. Indeed, what a season to remember for the volleyball fans. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang muka ng balita. Round 2 na po tayo ng showbiz. Mas inaabangan na ang bagong game show ni Kuya Will dito po sa Kapatid Network. Yan ay dahil na rin po ipinakilala na ang Win Girls. Yes, kahapon, opisyal na sila pinakilala sa publiko. Kilalanin nga natin sila. At para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Marymon Reyes. Bigyan ng jacket yan! Alam na natin kung sinong game show host ang nagbalik Kapatid Network. Kaya naman ngayon, kilalanin natin kung sino ang mga makakasama niyang co-host o Win Girls. Nitong lumipas na mga linggo, inanunsyo ang pagbabalik sa TV5 ng kuya ng bayan na si Willie Revillame. Matik, may game show na nga raw silang binubuo kung saan ang main host na si Kuya Will ay magsisilbi ring creative director. Pero syempre, ano ba naman ang game show niya kung wala ang lineup ng magaganda at talentadong co-hosts? Give a big round of applause to a trio of young ladies na mas lalo po nating makikilala at mamakiling bilang The Win Girls. Pinakilala na kahapon ang unang 3 sa 5 co-host ni Kuya Will. Ito nga sina Inday Fatima, isang beauty queen at content creator, ang Batangueña darling at influencer na si Queen Nay Mercado, at ang radio jock, performer and host na si Anna Ramsey. Sa media launch at contract signing kahapon na ginanap sa Signal Launchpad, nagpakita agad ng pasabog na performance ang Win Girls. Winelcome naman sila ni na Group Finance Officer John L. Andal, COO ng Media5 na si Dino M. Laurena, at Media5 Vice President and Marketing Head Vince Rodriguez. Chinika naman ng Win Girls ang nakakaiyak feeling nang malaman nilang sila na ang napili. Medyo pressured pero palaban lang daw sila. Very thankful din sila sa opportunity. Ako po, grabe, mga ilang araw na po ako hindi nakakatulog. Kasi po, kaya nga sinabi ni Queen ay ang daming, of course, pwedeng maging co-host ni Kuya Will, but of course, kami na yung napili. Pero of course, gagalingan namin, we will do our very best. Kasi naman po, ang goal naman po, of course, ng show, of course, para tulungan ang milyong-milyong Pilipino. Ano nga ba dapat nating i-expect sa upcoming game show kasama ang Win Girls? Magiging masaya, maraming papremyo, malalaking papremyo ang dapat yung abangan. Kaya dapat tumutok lang kayo at huwag kayo magpapahuli.
Wow, I cannot explain talaga, pero sobrang saya, sobrang excited. Ako talaga looking forward sa mga games na exciting ito, mas fun ang mga magiging laro, so abangan nyo yan. Nagkaroon din ng kaunting pasilip sa dalawa pang inaabangan na kukumpleto sa lineup ng Win Girls. Sa ngayon, pinagpaplanuhan na ang pasabog na game show ni Willie Revillame. Kaya abang lang daw. Maraming bagong pakulo na paparating. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, atid ang mukha ng balita. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.